So, hindi siguro mahirap tawag na, i-identify yung mga big buildings compared sa mga residential buildings. Diba? And for the townhouses, ito yung itsura ng townhouses, guys. For the townhouses na wala siyang clear, visible lines, we do not have to cut them. Yung mga townhouses na to, okay na yan, na nakabox lang. Hindi natin kailangan i-cut yan kapag wala na naman silang visible lines. Same goes for this one. Ito ata parang mga bodega to. This one, mga big buildings lahat yan kasi as you can see sa paligid nila, sino magpapatayo ng residential houses sa gitna ng mga big buildings na yan? Common sense. Gamitin din natin yan. Napaka-importanting armas yan dito sa work. Ito siguro pwede to. Big building. Tapos sa gilid niya, meron silang hindi naman to kasi residential. This is not a residential houses as well. Pero maliliit pa rin naman yan. So, that would be still considered as small buildings. Hindi na natin kailangan yung multi-layer yan. For this one, this is also a townhouse. Okay? This is still townhouses. So it is still part of the residential houses. Kung walang visible line, huwag nating ikakat. And let us, please, do not group townhouses. Kasi individual houses yan. So kapag nag-cut kayo ng townhouses, leave it as a cut. Do not try to group them. So for now, any questions? Any questions? Nasundan nyo? Or blah 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 lang yung nadidinig nyo? Okay, bye-bye na. Good night, guys. Nasundan po, sir. Uy, may gising pa pala. So, may gusto pa sana akong sabihin pero nakalimutan ko. Okay. So, okay. Ganito. Hindi na namin ina-explain pa na yung mga tents, kailangan i-delete. Yung mga na-label na ground, kailangan i-delete. Yung mga missed building, kailangan i-draw. Hindi na namin na-explain yung mga details na yan. Pero use our common sense, please, guys. Alam naman nating pinapadelete nga yung mga caravans because it is not a permanent structure. So at the same time, siguro yung tent, hindi rin permanent structure, di ba? Kasi andyan yan ngayon. Baka bukas pwede nating tanggalin yan. Tapos babalik na naman pag medyo mainit or kapag kung kailan naman gagamitin, di ba? Tapos, ground, hindi natin dinidelete. Hindi naman bahay yung ground para i-label. Di ba? Miss building, alam naman natin, kailangan nating i-fix yung mga buildings, di ba? So, if ever makakita kayo ng miss buildings, hindi naman na siguro kailangan itanong pa yun or problemahin kung kailangan bang i-label or not. Di ba? Yes, sir. Okay. So, for now, what are the rules sa residential houses? Label as one, sir. Draw as one kapag walang gap. Am I correct? Yes po. Kapag walang gap, draw as one. Kapag may gap, we can separate them. Right? Yes po. For the big buildings, usually, sir, group pag buildings. yes, we have to group. We have to cut per layers. Kapag visible yung wall, we have to use letter H for snapping tools. Am I correct? Yes po. Okay. Napaka ano nyo pala eh. Tawag nito. Alam niyo naman pala yung mga sinasabi ko. So bakit pa tayo nagte-training? Joke lang. Tatanong ko, sir. Sumasagot. Hindi sumagot, nagtatampo. Ay, sumagot. Ay, pareklamo ka? Hindi, sir, joke lang. Joke lang din. Okay, ganito yun din. So bakit pa tayo nagtatagal sa mapa? Ano yung mga common issues na nagpapatagal sa inyo sa mapa?
are common problems na Biglang papatigil. nagko-close yung move, sir. Nagko-close yung map usually kapag may napipindot tayong mali. Sa akin, madalas, Which sir, pag nag-F1 ako or F2, nag-auto-close siya. Why do you use F1 and F2? Para saan? Pag nag-rotate po ako para hindi ko na i-redraw. Kung para isakto ko lang yung building. I do not suggest F1 and F2 kung nagre-repair ka ng bahay. Copy po. Kasi kapag mag-F1 and F2 ka lang, usually isang part lang yung tinitignan mo, hindi mo tinitignan yung buong structure. So it might be na meron yung ground or miss parts. At saka as I can see, ito yung mga mapa. Ito yung mapa. And as I can see, yung mga red labels niyan, hindi na kailangan i-rotate yan. Kasi perfect yung mga corners niya. The only problem is, every project, merong sakit yung mapa. You have to find out kung ano yung sakit ng mapa na yon. Kasi merong mga mapa na maraming misbuilding or merong project na mga maraming misbuilding. Maraming project na maraming mispart. Maraming project. May mga project din pala, na mga buildings kinakat ng system. So may mga sakit yung mapa na yon. So kailangan natin i-diagnose yung mapa na yon depende sa kanyang sakit para at least hindi na tayo mahirapan. Usually yung may mga mapa din na pati yung grounds, maraming nalilabel as grounds. Maraming balikong pagkakalabel, pangit yung pagkakalabel, mga ganun. So for this map, as I can see, or kayo, ano yung nakikita nyo usually na errors sa mapa? Anong usual errors na nakikita nyo sa mapa natin? To be specific sa tab 1952. Arian, sumagot ka. Char. Hindi, sir. Yung mga minsan may mga hindi naman buildings na naka-label as buildings. Most of the time. Yung mga van, naka-label as building. For this map kasi, hindi ko na makikita yung raw image mismo. Kasi as I can see, ito ay nagawa na ni previous labeler. Kahit pa paano, na-filter out niya na. So this is a pushback task. Pero as I can see dito sa mapa na to, yung common errors na nakikita ko, nakakat yung residential area, ay yung residential houses. Nakadraw yung mga grounds, oo. Nakakat lahat ng buildings. And except that, I don't see any problem siguro. Para sa map na to hindi ko lang alam sa fresh nung pagkakuha nyo. Anong mga errors nito, Romer? Fake water, sir. Okay, fake waters, tapos? Merge ng residential, nakakat. Mula na ang kalabanan. Grounds, fake buildings. Okay, so hindi ko na need specify yung grounds. So as I can see, or as we see, merong major na tumor yung mapa na to, which is nakakat yung mga bahay. Diba? So ayan, isa yan sa mga basis natin kung ano dapat ayusin. And ano dapat yung bantayan para mas mapadali tayo. May nagsabi sa chat, rough around the edges. As I can see, yung edges ng bahay hindi naman ganun karap. Kahit dito ka mag-base sa hindi pa na-draw or hindi pa nagalaw ng previous labeler. As I can see, yung mga corners is all mostly good. The problema lang talaga is something like this. Cut. Yan. So, ayan yung isang bantayan natin. Fake house, RV. So, RVs. Hindi naman siguro mahirap mag-delete ng RVs, di ba? So, for example, RVs to. Select all. Click letter B. Tapos na rin naman siguro yung problema nyo dyan, di ba? Or kahit sabihin pa natin watak-watak yung pagkakalabel sa RVs, you can always use the tools. Select one, long press shift, select mo sila isa-isa. If ever merong mga RVs, kahit magkalayo pa sila kagaya nito, and you can delete them ng sabay. Hindi naman yung ganun kahirap gawin. Di ba? Paano ko yung nagawa? Long press shift,
Select mo isa-isa, depende sa kung alin yung gusto mong i-delete. Tapos, click letter B. Madi-delete sila nang hindi nadadama yung iba. Okay. So, para naman sa pag-label, guys. As we can see nga, uulitin ko. Meron itong 519 features. So, steady na lang tayo muna sa 500. So, kapag merong sabihin natin, yung benchmark natin is 1,000 features per an hour. So, dapat ilang oras, ilang minuto ko to dapat matapos yung mapa.